Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nandito uli sa ating araw-araw na devotion o daily devotion po. Tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Magandang gabi, Sir Irene. Salamat at naandyan ka. At ating pong ipagpapatuloy nga ang ating pag-aaral. Tayo ay nasa Isaiah chapter 44. At sa gabing ito ating tatalakayin ang verses 6 to 8. Noong Tuesday, natapos natin hanggang verse 5. So sa ating pagsisimula, kagaya ng ating ginagawa, tayo ay dumulog sa Panginoon, humingi tayo ng gabay para sa ating pag-aaral. Magandang gabi, Pastor Claude, at nandiyan na rin si Nanay Epi. Salamat po sa inyong pagsama sa gabi pong ito. Tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula. O Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa napakagandang gabing ito na ibinigay mo upang kami ay makapagpuri, patuloy kaming makapag-aral ng iyong salita. Kami ay patuloy na matuto at maunawaan namin ang mga ipinapahayag mo dito sa iyong kasulatan. Pagpalain mo kami at kabayan, Ama, sa gabing ito, maging ang mga kasama namin sa online. Ikaw po ang patuloy na gumabay at magturo sa amin. Salamat po, ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so magandang gabi po. Naandyan si Ate Malen. Salamat, Malen, at nakasama ka sa pag-aaral namin na ito. Yan, nawa ay araw-araw ay maka-join ka sa daily devotion. Okay, so tayo nga po ay magpapatuloy. Ngayon ay Huwebes, so kagabi ay wala tayong daily devotion. Every Wednesday wala tayong daily devotion para sa ating prayer fellowship or prayer meeting. So yung ating natapos noong Tuesday na verses 3 to 5 ay ating ipagpapatuloy ngayon sa talatang 6 to 8. At doon nga po sa verses 3 to 5, sa ating bigyan muna ng recap para maiugnay natin sa ating talakayan sa gabing ito. Binanggit doon sa verses 3 to 5 yung muling pagbubuhos ng Panginoong Hesus ng kaniyang espiritu sa mga tao o sa mga Israelita. So makikita natin dito sa mga talatang ito yung konteksto na yung sitwasyon ng mga Israelita, sila ay tila mga tigang na lupa. Sila ay tila baga mga napapunta doon sa sitwasyon na wala ng kaunlaran, wala ng mga sitwasyon na talagang hirap na hirap sila, at kasama nito yung kanilang pagkabihag doon sa Babylonia. So ito yung literal na kondisyon nila. Pero ang tinatalakay dito na pagiging tigang o pagiging tuyo ng lupa, ito'y tumutukoy sa kanilang mga puso na natigang, nawalan ng pananampalataya, nawalan ng spiritual na pagsunod sa Panginoong Diyos. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagsunod ay natabunan ng kanilang mga makamundo o makataong gawain, particularly yung kanilang ginagawang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay tila mga lupang tuyo, lupang tigang na walang gumagabay sa kanila. Well, alam nating lahat kung ano ang dahilan bakit ito hinayaan ng Diyos na mangyari sa kanila. Simple lang yung kanilang katigasan ng ulo. Sa halip na sila'y sumunod sa Diyos, sa halip na sila ay magkaroon ng pananampalataya at pagtugon sa panawagan ng Diyos, sila ay nanatiling matigas ang pagkatao. At sa halip na sambahin ang Diyos, ang kanilang sinamba ay ang mga Diyos-Diyosan kagaya ng mga tao sa kanilang paligid. Ayan, so kaya nga sila ay nagkaroon ng matitigas na puso. Ngayon, dito sa 3 to 5, binabanggit dito na muling ibubuhos ng Diyos ang sariwang tubig o ang espiritu sa kanilang mga buhay at sila'y magkakaroon muli ng panibagong buhay, panibagong pagkatao. O yung salita nga sa ating kapanahunan ngayon, ito'y tumutukoy sa pagiging born-again Christian. Doon sa konteksto ng binabanggit sa Efeso chapter 2, tayong lahat ay considered na mga patay. So yun ang equivalent dito. At sa pamamagitan ng muling ng kagandahang loob ng Diyos, tayo ay muling binuhay. Ibinigay sa atin yung kanyang espiritu para tayo ay muling mabuhay at tayo magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Okay, so yun po ang ating pinakamaiksing summary ng verses 3 to 5. Ngayon, sa gabing ito, ating tatalakayin naman ang verses 6 to 8.
Yan, medyo mahaba-haba ang talakayan natin sa gabing ito at atin po itong iisa-isahin upang lalo nating maunawaan ang provision ng Panginoon sa kaniyang mga salita. Ang tema, ang pangkalahatang tema ng talatang 6 hanggang 8 ay ang kawalan ng kabuluhan ng pagsamba sa mga idolo, no? Actually, ang buong sitwasyon na ito ay mababasa natin sa verses 6 to 20. Pero ngayon, sa gabi ito, ating sisimulan sa unang 3 talata, yung verses 6 to 8. Ang bahaging ito ng kabanatang 44 ay sumasakop sa paghahayag ng Diyos ng kanyang pagiging natatangi at hinahamon ang ibang mga Diyos na patunayan ang kanilang pag-iral at hulaan ang hinaharap. Okay, meron tayo mga ibang mga dito, si Tony Rose. Magandang gabi, Tony Rose. Salamat at napadaan ka sa aming pag-aaral. Si Tony Rose ay taga Cabuyao, Laguna. Yan. Siyempre, si Sister Jane, buhat sa Mabini. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, itinatampok ng kabanatang 44 ang kahangalan ng pagsamba sa mga bagay na walang buhay na ginawa ng mga tao. Ito ay siyempre, alam natin lahat, ito ay tumutukoy doon sa mga ribulto, sa mga idolo, o doon sa mga Diyos-Diyosan. Itong kabanata na ito na ating tatalakayin, o itong mga talata na ating tatalakayin sa mga susunod na araw ay pawang tumutukoy sa pagsamba at paggawa ng mga tao ng Diyos-Diyosan na kung saan inari nila na isang makapangyarihang Diyos. Sa talatang 6 hanggang 8, ihinahambing sa mga ito, sa mga talatang ito ang kakaiba, walang hanggan at makapangyarihang kalikasan ng Panginoon laban sa kawalang kabuluhan at kahangalan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Itinatampok nito ang Panginoon bilang ang tanging tunay na Diyos, ang manunubos at ang nagtatatag at nagpapahayag ng hinaharap. Inilalantad nito ang kahangalan ng paggawa at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na binibigyang diin na ang lumikha ay at nagtitiwala sa kanila ay mga taong nalinlang o nagpapalinlang sa mga inaasahan nila na makakatulong sa kanila, subalit wala namang kapangyarihan. Magandang gabi, JC. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay, ang verses 6 to 8, sa mga talatang ito, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang una at huli, ang hari at manunubos ng Israel, at ang Panginoon ng mga hukbo. Hinahamon niya ang sinuman na ipahayag kung ano ang nangyari mula noong sinaunang panahon at kung ano ang darating pa. Ipinahayag niya ang kanyang eksklusibong pag-angkin sa pagkadiyos na nagsasabi na walang ibang Diyos maliban sa kanya. Ito ay tumutukoy din doon sa theological belief na tinatawag nating monotheism. Ibig sabihin ay one God. Which is ito ay kakaiba sa kapanahunan ni Isaiah. Sa kapanahunan ni Isaiah, ang mga tao, ang ibang bayan ay naniniwala doon sa polytheism or maraming Diyos na sinasamba. Magandang gabi, Cedric. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay. Sa talatang 6, ang sabi dito, ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ang talatang ito ay naghahatid ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa soberanya, otoridad at pagiging eksklusibo ng nag-iisang tunay na Diyos. Ito ay nagsisilbing paalala ng natatanging posisyon ng Diyos bilang ang pinakamataas na pinuno at ang tanging Diyos na karapat-dapat na sambahin. Sentro ng talatang ito ang tema ng soberanya o ang otoridad ng Diyos. Ang deklarasyon na ang sabi ni Yahweh, ang hari ng tagapagligtas ng Israel. Ito ay nagtatatag ng tungkulin ng Diyos bilang ang pinakahuling pinuno
sa kanyang piniling mga tao. Alam nating lahat na ang Panginoong Diyos ang kumukontrol sa lahat ng tao at nagsisimula ng lahat ng mga bagay sa mga tao na kaniyang pinili. Okay, magandang gabi Ate Alma sa inyo pong lahat dyan sa buong pamilya. At nawa ay kasama ang buong pamilya. Happy birthday uli kay Abby. Salamat. Sana ay kasamang nag-aaral na sa ating gawain ngayong gabing ito. Okay. Binibigyang diin ito ang otoridad ng Diyos sa bansang Israel at ang kanyang kakayahang pamahalaan at gabayan sila ayon sa kanyang banal na kalooban. Bukod pa rito, ang pagtukoy sa Diyos bilang kaniyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo or God of the troops ay nagbibigay diin sa kanyang tungkulin bilang manunubos at tagapagtanggol ng kaniyang mga tao na higit na nagbibigay diin sa kanyang pinakamataas na otoridad. Ang konteksto ng talatang ito ay nakasentro sa mensahe ni Propeta Isaiah na naghahatid ng mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik na nagtuturo sa katapatan at soberanya ng Diyos. Ipinapakita dito na tanging ang Diyos ang may kakayahang gumawa ng lahat ng bagay. Tanging ang Diyos ang may kakayahang magdesisyon, magporma o magsaayos ng lahat ng bagay na magulo o hindi kayang gawin ng mga tao. At dito ay sa buong bahagi na ito ay kinukumpara ang pagkakaiba ni Yahweh doon sa mga Diyos-Diyosan na nililikha ng kamay ng mga tao. So, sa napakahabang pag-aaral na ginagawa natin, napakaraming talata na nagpapahayag na ang mga Diyos-Diyosan na nilikha ng kamay ng tao ay walang kakayahang gumawa ng anumang bagay. At very common na binabanggit natin doon yung merong kamay pero hindi nakakahawak o hindi nakakagalaw. Mayroong mata pero hindi nakakakita. May tenga pero hindi nakakarinig. Okay, so yan po. Salamat po Ate Alma. Okay lang po yan. Itong talatang ito ay pinipilit i-establish or itatag ni Propeta Isaiah at ipaunawa sa mga tao na iyang mga Diyos-Diyosan na inyong nilikha, hinugisan at sinasamba ninyo ay walang kakayahan, walang kapangyarihan. Dapat kayong manatili sa pananampalataya at pagsunod sa tunay na Diyos, si Yahweh. Na noong unang panahon pa, sa panahon pa ng mga ninuno ng Israelita, ay siya nang gumawa, nagligtas sa kanila. Alam na nating lahat, no, from Genesis creations, no? Siya ang lumikha ng lahat dito sa mundo, even before the creation ng mundo. Ayan, magandang gabi Carla. Salamat at naandyan ka rin sa ating pag-aaral. Okay. Ang simbolismo sa talatang ito ay higit na nagliliwanag sa kahulugan nito. Ang deklarasyon na ako ang simula at ang wakas, sa English lagi natin itong binabanggit, He is the Alpha and Omega, ay nagbibigay diin sa walang hanggang kalikasan ng Diyos. Siya ay umiiral sa labas ng panahon at hindi nakatali sa limitasyon ng nilikhang mundo. Ang Diyos ay hindi bounded ng oras, ng panahon, ng natural phenomenon. Sa lahat ng bagay na natural na nakikita natin o nararanasan sa mundo, hindi nito kayang sakupin ang Diyos. Halip Diyos pa rin ang makakasakop sa kanila. Magandang gabi, Esther Ali. Salamat sa iyong pagdaan, pagsama sa ating pag-aaral. Okay, kaya tatandaan po natin yung common questions na lagi nating tinatanong. Ano po? Actually, tricky questions. Ilang araw ginawa ng Diyos ang mundo? Actually, wala pong sagot iyon. Hindi natin alam. Kasi nakalagay doon sa Genesis na 6 na araw. Tapos, ang nilikha ng Diyos doon, yung mga laman ng mundo at yung pagsasaayos ng mundo. Pero yung creation mismo ng mundo, walang nakalagay sa Bible, no? Kaya wag po tayong malilito doon sa katanungan po na iyan. Okay, binibigyang diin ng pahayag na ito ang hindi nagbabago at walang hanggang kalikasan ng Diyos na nagsisilbing mapagkukunan ng kaaliwan at katiyakan para sa kaniyang mga tao.
Bukod pa rito, ang pariralang walang ibang Diyos maliban sa akin. There is no other God aside from me, or other than me, sabi sa Biblia, no? Ay nagpapatibay sa pagiging eksklusibo ng Diyos bilang nag-iisang tunay na Diyos. Iisa lang siya, exclusive. Walang katulad niya, walang pwedeng makagawa ng kanyang ginagawa. Walang pwedeng mag-represent sa kanya. Walang ibang pwedeng magsabi na ako ang representative ng Diyos at gagawin ko kung ano yung ginagawa ng Diyos. Walang makakagawa ng mga bagay na iyon. Merong mga lingkod ang Panginoon, gaya ng mga propeta, ng hari, ng mga pastor, ng apostol, panahon ng bagong tipan. Subalit, ang bawat isa sa amin ay hindi kayang gawin ang lahat ng kayang gawin ng Diyos. Meron lang partikular na linya ng gawain, ministry or calling na pinagagawa ang Diyos. But pag pinagsama-sama kaming lahat o tayong lahat na mananampalataya, hindi pa rin natin kayang tapatan ang kayang gawin ng Diyos. So ang tinuturo sa mga talatang ito, yung 6 to 8, ay yung pagiging exclusive ng Diyos. Siya lamang ang kayang gumawa ng mga bagay na inaasahan natin. Minsan ay umaasa tayo sa ibang tao o sa mga ibang nilalang, pero alam natin na hindi nila kayang ibigay ang lahat ng ito kung hindi ang Diyos lang ang makakagawa at makakapagkaloob sa atin ng mga bagay-bagay. And there is no substitute, there is no additional, walang makakapag-complement. Yung salitang transcendent, ibig sabihin, walang pinagmulan, walang prerequisite, walang requirements sa Diyos para gawin niya ang isang bagay. Ang lahat ay gagawin ng Diyos ayon sa kanyang soberanya or sovereignty, ayon sa kanyang disenyo at ayon sa kanyang otoridad at kakayahan, kapangyarihan, karapatan, ayon sa kanyang gusto. Hindi po pwedeng sabihin na ako bilang pastor, hindi ko pwedeng sabihin na Lord, ito ang gawin mo sa touching life. Lord, ito ang gawin mo sa tao na ito. Hindi po pwede. No? Walang pwedeng magpayo sa Diyos, walang pwedeng mag-counsel sa Kanya, walang sino man na pwedeng magturo o magdikta sa Diyos kung anong kanyang gagawin. Yung prayer na ginagawa natin, hindi po yan form ng pagdidikta sa Diyos. Kung hindi, ito ay pagbibigay ng patunay na tayo nagpapailalim sa Diyos at iniaasa natin sa Kanya ang ating mga buhay. So, ayan po yan. Hindi natin dinidiktahan ang Diyos. Ang lahat ng laman ng ating panalangin ay mangyayari kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ayan. Okay, dito sa verse 7. Sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makakapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? Ayan, so alam natin at very, very logical ang tanong na ito. Rhetorical questions ang tawag dito, no? Sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang soberanya. Muli, yung sovereignty at pagkaalam sa lahat ng bagay na tinawag natin sa English na omniscience. Ang talatang ito ay bahagi ng isang mas malaking sipi kung saan hinahamon ng Diyos ang mga huwad na Diyos at Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao ng Israel. Ang konteksto ay nakasentro sa paghahayag ng kapangyarihan ng tunay na Diyos laban sa mga Diyos-Diyosan. Una, dapat nating maunawaan na sa kapanahonang binabanggit sa talatang ito, ang mga Israelita ay nasa panahon ng malaking kaguluhan. Naharap sila sa banta ng pagsalakay mula sa ibang mga bansa at nakikipagpunyagi sa loob ng alitan at pagkabulok ng moralidad. Pag sinabing pagkabulok ng moralidad, yung morality, yung kaayusan ng buhay ay nawawala kasi sila'y namumuhay sa spiritual adultery o yung pagkakasala. Natatabunan yung mga magagandang gawain nila, mas nangingibabaw yung mga masasamang gawain. So, yun ang tinatawag na moralidad. Nabubulok na moralidad, decaying morality. Sa gitna ng mga hamong ito, maraming Israelita ang bumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sitwasyon ng Israelita, sila ay nasa turmoil, no? O yung mabigat na sitwasyon. Ang sabi na, ang term natin noong
Isang araw ay iyong umuuga, mabuhay na kalalagayan. At lahat sa kanila ay halos natatakot. Saan ba pupunta? Saan mauuwi ang kalalagayan ng ating buhay? Kaya ang ginawa nila ay halos lahat sa kanila ay nawawalan ng tiwala sa Diyos. So ang ginawa nila, sila ay pumunta doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakigaya sila doon sa mga tao sa kanilang paligid. Parang hindi sila nasatisfy sa ginagawa ng Diyos doon sa mga pahayag ng mga propeta. Gumawa sila ng additional God. At yung additional God na iyan ay sinamba nila, pinanalanginan. So, isang napakawalang kwentang gawain dahil parang just to show na meron silang pinapanalanginan. Pero alam naman nating lahat na wala itong mangyayari. No, sa totoo lang po ay parang hindi natin maipaliwanag ano ba yung logic, bakit may sumasamba sa mga ribulto at sa mga Diyos-Diyosan. Alam naman nating lahat na yun ay patay. Wala naman iyang magagawa. Abay, pagka iyang mga ribulto at Diyos-Diyosan ay biglang kumilos at nagsalita, ay tubakbo ka na, baka kung anong espiritu ang naandiyan. Kaya nga yung comparison sa mga susunod na talata, yung kapirasong kahoy, hinati, ang kalahati ay ginawang Diyos-Diyosan, hinugisan, nilagyan ng tenga, ng mata, ng braso at kung ano pang itsura, tapos ay ilinagay sa dingding o itinayo sa lamesa, tapos ay inalayan ng bulaklak at sinamba. And then yung kapirasong kahoy ay tinadtad at ginawang panggatong, lutuan o kaya ihawan ng kung ano mang pwedeng iluto. So parang lumalabas na ang iyong sinasambang Diyos ay katulad lamang ng panggatong. Ayan. Nung isang araw, meron akong kakwentuhan dyan sa San Rafael, dyan sa Calle 11, na tawa siya ng tawa. Kasi kaibigan ko yun, napaliwanag ko sa kanya yung logic, no? Yung, alam mo yung parang wala talagang kakwenta-kwenta na sasambahin mo yung kahoy o yung ribulto, yung imahe na yari sa kahoy o yari sa simento, na pag bumaha, siya ang bubuhatin mo. Saan ka nakakita na yung tao ay bubuhatin ang kanyang Diyos? Di ba? Parang insane, no? Nakakalungkot at nakakatawang, nakakainis yung mga ginagawa ng mga tao. Pero dito, makikita natin bakit nangyayari pa rin sa kapanahunan ni Isaiah at maging sa kapanahunan natin. Ang tawag po dyan, spiritual deceptions. Dinideceive, niloloko ng demonyo o ng diablo ang mga kaisipan at puso ng mga tao. Yan po ay laganap sa kapanahunan ng lumang tipan. At alam din natin, sa kapanahunan natin ngayon, ay marami ding mga ganyan na mayroong mga ribulto, mayroong mga imahe. At talaga namang kikilabutan ka. No? Hindi lang Roman Catholic ang mayroong mga ganyan. Itong mga Hinduismo, Buddhist, meron din silang mga ribulto at hindi ko alam yung mga ibang relihiyon kung meron din sila ng mga ganyan. Ayan. So talaga namang nakakarimaring, no? Pagka nakita mo kung anong ginagawa nila. Well, sa panahon ng Bagong Tipan, yung pagan worship, kagaya ng mga sumasamba kay Diana, kay Artemis. So, yun, sa kapanahonan ni Apostol Pablo, sa lugar ng Efeso, ito ang kaysa sa mga dinibang or giniba ni Apostol Pablo. Kaya galit ang mga hintil doon ng mga tao sa Efeso kay Apostol Pablo dahil winasak niya itong mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa ating kapanahonan, kanyan din nga ang nangyayari. Pero ang sitwasyon natin ngayon, mas malalim kaysa sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi sa mga churches, Christian churches, no? Supposed to be mga Kristiyano, pero mas kakaibang pagsamba sa Diyos-Diyosan na nangyayari. Hindi na gumagawa ng ribulto, wala ng imahe, pero minsan ang sinasamba yung sarili niya. Ang sinasamba yung mga ibang bagay na nakikita sa mundo. Minsan yung trabaho, minsan yung pag-aaral, minsan yung pangarap, minsan yung asawa o yung boyfriend, kung anong sabihin, yun na lang ang sinusunod. So, mas ipinapagpalit pa sa panahon sa Diyos. Ayan, kaya yun, minsan, kalimitan yung pera. Dahil din ang nakapagbibigay ng pleasures o ng kagandahan sa buhay. Ang lahat ng mga bagay na yan, o ang sinasabi sa Bible, lahat ng bagay na inuuna natin
Sa halip na Diyos ay tinatawag ding Diyos-Diyosan. Minsan yung sarili natin, yun ang ating dinidiyos kung anong ating desisyon. Magandang gabi, Nanay Gertrude. Salamat po sa inyong pagsama. Okay. Mayroon ditong tanong na binabanggit. Ang sabi dito, sino ang makakagawa ng mga ginawa ko? So ito isang tanong ng paghamon na binanggit ni Propeta Isaiah sa mga tao. Ito ay pahayag na nagsisilbing direktang hamon sa mga huwad na Diyos at Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Israelita. Ang retorikang ito ng Diyos ay nagbibigay diin sa kanyang walang katulad na kakayahang magpahayag at magsagawa ng mga pangyayari sa hinaharap. Itinatampok nito ang kaniyang tungkulin bilang ang pinakamataas na otoridad at pinakamataas na pinuno sa lahat ng nilikha. Ang tao ay nahaharap sa kawalang kabuluhan, nonsense, useless, vanity ng pag-asa sa anumang bagay maliban sa isang tunay na Diyos. Lahat ng ating gagawin na hiwalay sa Diyos, lahat ito ay walang kwenta. Lahat ito ay walang silbi at wala itong magagawang anumang mabuti sa atin. Wala itong idudulot na maganda. Sa halip ay dadalhin tayo dito sa pagkakasala at sa bandang huli ay sa spiritual na kapahamakan. Okay, ang talata ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagtukoy sa paghirang sa mga sinaunang tao na tumutukoy sa papel ng Diyos sa pagtatatag at pagtubay sa bansang Israel. Siya ang Diyos noong una at Diyos sa katapusan. At syempre, pag pinagsaklob mo yung una at yung dulo, ito yung sitwasyon natin ngayon, yung maintenance, yung nangyayari. Kung saan dito tayo hinuhubog ng Diyos para pagdating ng takdang panahon, ay magiging karapat-dapat tayong humarap sa Kanya sa kalangitan. Ang nakakalungkot, habang tayo nasa panahon ng paghubog, dito tayo nakakagawa ng mga matitindi, malalaking kasalanan, at minsan ay nagdadala sa atin sa paglayo sa Panginoong Diyos. Nawa tayong lahat ng mga nakikinig dito sa ating pag-aaral ay laging matutong mag-analisa, mag-assess sa ating mga sitwasyon sa buhay. Baka meron tayong mga ginagawa na hindi na nagiging kalugod-lugod sa Diyos. O baka meron tayong mga iniisip na minsan ay nagiging parang Diyos-Diyosan na natin. So atin pong i-assess lagi, magpasaliksik tayo lagi sa Panginoon para tayo ay hindi maligaw sa mga maling katuruan na ito. Okay. Tatandaan natin na wala tayong maitatago sa Diyos. Malimit na akala natin dahil hindi ito nakikita ng ibang tao, ay hindi na dito malalaman ng Diyos. Ang Diyos ay alam niya ang lahat ng bagay. Wala tayong maikukubli o maitatago sa Kanya. At ang Diyos ay nakatutok dun sa ilaman ng ating mga puso, no? At hindi lamang sa kung ano ang ating ginagawa. Maraming pagkakataon, gawa tayo ng gawa ng maraming bagay, pero iba ang laman ng ating puso. Yan po. So, meron akong video na pinost dati sa Facebook. Ang isang tema na binanggit doon, hindi, ang totoong pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay hindi nakukuha sa kung ano yung eksaktong ginagawa mo. Kung hindi, kung ano yung laman ng iyong puso. Ayan. Okay, so atin pong tatandaan lagi yan. Kaya mahalaga na hindi man masamang gumawa ng magagandang bagay. Siyempre, yan ay virtue, no? Yan ay bunga ng banal na spirito. Pero napakaganda na lahat ng gagawin ng mabubuting bagay ay nakaback up doon sa laman ng puso mo. May mga taong mapagkunwari na gumagawa ng mabubuting bagay pero ang puso niya ay madumi o kaya ay galit. So, darating ang panahon na hindi mo yan maitatago sa Panginoon. I-expose ka ng Diyos sa mga bagay na yan sa kung ano talagang laman ng puso. No? So, tayo po ay mag-ingat sa ganyan. No? At ito po ay nakapakalawak na katuruan sa Biblia. Okay. Sa simbolikong paraan, kinakatawan ng talatang ito ang kaibahan ng limitadong kapangyarihan ng mga idolo na gawa ng tao. Well, actually, ang binabanggit lang dito ni Propeta Isaiah ay limitadong kapangyarihan ng idolo. Actually, wala naman siya talagang kapangyarihan. Wala siyang anumang karunungan o kakayahang gawin.
Sa pangkalahatan, ang talatang ito, itong verse 7 ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng walang katulad na otoridad, kaalaman at patnubay ng Diyos. Alam nating lahat yan. Wala tayong maikukumpara o anumang maipaparihas sa Diyos. Okay, punta tayo sa verse 8. Ang sabi dito, huwag kayong matakot, bayan ko. Sino po ang pwede sa inyong tumulong sa mga tinatanong ni Nanay Epi? Pakisagot naman po siya kahit sa messenger. Ayan, sabi sa verse 8, huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mo, sa pasimula pa'y ipinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Mayroon pa bang Diyos maliban sa akin? Wala nang hihigit pa sa aking kapangyarihan. Sa talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos na tinitiyak ang mga tao ng Israel na huwag matakot. Fear not. Binibigyang diin ng talata ang soberanya ng Diyos bilang tanging tunay at buhay na Diyos na nagpapahayag na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ang talatang ito ay mayaman sa kahulugan at simbolismo at ito'y tumutugon sa isang mahalagang tema na sentro ng pananampalataya natin bilang Kristiyano. Ang isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang ideya ng banal na soberanya. Binibigyang diin ng talata ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos bilang pinakamataas na pinuno ng sansinukob. Pinakamataas, the supreme authority of the entire world, of the universal world. At siya lamang ang may kontrol sa lahat ng bagay. Binibigyang diin ito ang paniniwala sa monoteismo, binanggit din natin kanina, o yung paniniwala sa isang Diyos lamang. Yung mga estudyante natin kasama, yung word na mono, ibig sabihin one, and then yung theism, ibig sabihin belief in God. Okay? So, belief in a single or one God. Kabaligtaran ito ng tinatawag nating polytheism. Okay. Ang pinaniniwala ang iisa lamang ang Diyos ay ito ang sentro ng paniniwalang Kristiyano or Kristyanismo. Nagsimula ito sa Judaism sa panahon ng Lumang Tipan at sa panahon natin ngayon, yung Kristyanismo. Ano po? Iisang Diyos lamang. Okay. Actually, yung para sa kaalaman ng lahat, ang Roman Catholic ay hindi sila considered na monotheism kasi meron silang Mary na pinaniniwalaan at meron pa silang iba't ibang santo. So they are considered na polytheistic religion. Okay? Marami. Okay. Ang konseptong ito ay mahalaga sinasabi natin, mahalaga sa sitwasyon o sa paniniwalang Judaism and Christianism. At ito ay idiniin sa 10 utos. So, pamilyar tayo sa Exodus chapter 20. Ang isa sa utos na binabanggit doon ay huwag kang sasaob sa ibang Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos at ito ay sasambahin mo. Okay. Okay, sa talatang ito, sinasaliksik din ng talata ang tema ng takot at pagtitiwala. Ang utos na huwag kayong matakot ni matakot ay sumasalamin sa isang karaniwang tema na matatagpuan sa buong Biblia. Ang panawagan sa mga mananampalataya na magtiwala sa Diyos at huwag magpadala sa takot. Ang temang ito ay makikita sa maraming bahagi ng Biblia, kagaya sa Psalms 23, The Lord is my shepherd. Ang sabi doon, sabi doon sa Psalms 23 verse 4, oo, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay siyang umaaliw sa akin. Hinihikayat nito ang mga mananampalataya na manampalataya sa presensya at mga pangako ng Diyos sa kabila ng mga hamon at kawalang katiyakan na maaari nilang
harapin. Okay, ang pananampalataya o pagsunod sa Diyos o ang proteksyon ng Diyos ay hindi nangangahulugan na hindi ka makakaranas ng negatibong bagay. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka magkakaroon ng problema na kagaya ng tinuturo ng mga prosperity churches. Hindi nangangahulugan ito na lagi kang maraming pagkain o lagi kang maraming pera o hindi ka makakaranas ng gutom. Mga kapatid, lahat ng bagay na yan ay nararanasan ng isang literal na tao. Kung hindi mo na mararanasan ang mga yan, ay baka hindi ka na tao, baka kung anong klase ka na. No po? So, yan po ay normal nating mararanasan. Kanina may napanood akong vlog at siguro madadaanan ko rin, madidiscuss ko rin sa Sunday. Ang sabi niya doon, pag ikay nananampalataya o naging born again Christian, hindi ibig sabihin mababago ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi sitwasyon ang binabago ng Diyos, kundi yung puso natin. Yung dating mapangit na ugali, dating mapangit at maduming puso, yan ang binabago. Pero yung sitwasyon sa paligid, normally hindi yan binabago ng Diyos kasi yan ay mundo. No po? At yung sitwasyon na yan sa mundo, yan ang magpapatatag sa atin. Yan ang magiging boiling situation, parang boiler. No? Diyan pakukuluin ng Diyos yung ating buhay. Para pag nakaranas tayo ng mabibigat na sitwasyon, doon niya itetest yung level ng ating pananampalataya. Gaano katatag ang ating pagtingin sa Diyos, ang ating puso. Kung ikay nakaranas ng gutom, wala kang pagkain, o maraming problema, dyan ka, si Joros Gamboa. Okay, salamat Pastor Claude. Dyan ka itetest ng Diyos kung hanggang saan mo kayang tagalan. At habang tinetest ka ng Diyos, ay nandoon naman ang kaniyang kapangyarihan para ikaw ay kaniyang gabayan at pagpalain at tulungan. Okay, napadaan si Pastor Dennis. Maraming salamat, Pastor Dennis. Yan. Okay, so yun yung iba't ibang point, breaking point, testing of faith, crashing point, babasagin ka, sa ginagamit natin yung salitang pruning or chiseling, pare-pareho halos ng konsepto at prinsipyo ang mga bagay na yan. Ang layunin ng Diyos ay para patibayin ang ating pananampalataya at talo tayong palapitin sa Kanya. Ang sabi dito, huwag kayong matakot. Pag ikaw'y totoong naging Kristiyano, hindi mauubos ang problema. Pero huwag kayong matakot kasi ang Diyos ay kasama natin. Yan, palalaguin niya tayo sa ating buhay at isasaayos niya ang ating mga mga kabigatan sa buhay. Okay, magandang gabi kay Jeric. Salamat Jeric at napadaan ka sa ating pag-aaral. Sana lagi kang maka-join Jeric para mas lumalim ang iyong pagkakilala rin sa Panginoon. Okay. Ang talatang ito pa rin, itong verse 8, ay kumakatawan sa hindi natitinag na pananampalataya at pagtitiwala sa tunay na Diyos. Unmovable faith. Nananawagan si Propeta Isaiah sa bawat tao. Israelita sa panahon ng lumang tipan at sa mga hintil sa ating kapanahunan ngayon. Na magkaroon ng ganitong matatag na pananampalataya sa Diyos. Ito rin ay nagsisilbing paalala ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos at tinitiyak nito sa mga mananampalataya na maaari nilang ilagay ang kanilang pagtitiwala sa Kanya lamang. Ang talata ay sumasagisag din sa natatanging relasyon sa pagitan ng Diyos at ng Kaniyang mga tao na nagbibigay diin sa espesyal na tungkulin na mayroon sila bilang Kaniyang mga saksi at kinatawan sa lupa. Ang sitwasyong ito ay ipinahayag ni Propeta Isaiah upang patatagin ang loob at buhay ng mga Israelita na nakakaranas ng sitwasyon ng pagsubok at kawalan ng katiyakan, uncertainties. Dahil lang sa sitwasyon, yung binabanggit natin kaninang pagbagsak ng moralidad, yung kanilang takot dahil sila ay nandun sa
panahon ng pagsalakay ng mga iba't ibang bayan sa kanilang kapaligiran, particularly yung makapangyarihang Babylonia. So dito, ipinapakita ni Propeta Isaiah dito na sa kabila ng lahat ng ito, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magulumihanan dahil ang Diyos, ang totoong Diyos, ang magbibigay ng proteksyon sa ating lahat. Hindi natin kinakailangang sumamba o umasa dun sa ibang mga Diyos dahil wala iyang magagawa sa atin. So kakaugnay ito nung binabanggit dun sa Pilipos chapter 4 na huwag tayong magulumihanan sa lahat ng ating mga pangangailangan at mga problema. Sa halip ay manalangin tayo ng may pasasalamat. At ang sabi pa doon, yung kapayapaan na nagmumula sa Diyos na hindi kayang ipaliwanag ng mundo ang siyang lulukob sa atin, ang siyang magbibigay sa atin ng kaayusan. So mga kapatid, kagaya ng sitwasyon ng Israel na nakakaranas ng mabibigat na sitwasyon sa kapanahunan ito, ano ba yung pinagdaraanan? Ano ba yung sitwasyon mo sa kasalukuyang panahon? Meron ka bang problema sa pamilya, problema sa trabaho, sa negosyo? May mga kabigatan ka ba sa iyong pag-aaral, sa relasyon? O sa anumang bagay sa buhay mo na pwedeng nagpapabigat, nagdadala sa iyo ng alalahanin, stress, nadidepress ka ba sa iba't ibang kaganapan sa buhay mo? May mga pangarap ka bang hindi natutupad? May mga gusto ka na dapat ay mangyari pero hindi nangyayari? Kapatid, simple lang ang ating dapat na gawin. Manatiling mananampalataya at nakakapit sa Panginoong Diyos. At siya ang magbibigay sa atin ng katugunan sa lahat ng bagay. Maaring ang katugunan ng Diyos ay hindi eksaktong nakabase doon o eksaktong kung ano yung hinihingi natin. Pero tatandaan natin, ang pagtugon ng Diyos ay isang matalino na paraan ng pagtugon. Alam niya yung nakaraan natin, alam niya yung kasalukuyan, at alam niya yung bukas. Ang kanyang pagtugon ay nakabase sa kung anong makabubuti sa ating lahat. Yan ay hindi natin totally nauunawaan dahil limitado ang ating kaisipan at kaalaman. Pero tatandaan natin lagi, ang Diyos, alam niya ang lahat ng bagay. Kaya siya ang magbibigay sa atin ng katiwasayan. Lagi lang tayong kumapit sa Kanya. Lagi tayong manalangin, lagi tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Lagi tayong mag-aral ng Kaniyang mga salita. Lagi tayong magpailalim sa Kaniyang soberanya, sa Kaniyang otoridad, sa Kaniyang karunungan. No? Ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa Kaniyang disenyo, hindi sa kung ano ang gusto natin, kung hindi sa kung ano ang kalooban at kaparaanan ng Panginoong Diyos. Okay, so pansamantala sa gabi ito hanggang doon lang po ang ating talakayan. Tinapos natin yung verses 6 to 8 at ito'y patuloy na nagbigay ng inspirasyon sa mga Israelita. Nawa sa ating lahat, ang ating mga natalakay ay nagbigay din ng kalakasan at inspirasyon para tayo magpatuloy na sumunod at manampalataya sa Panginoong Diyos. Bukas naman, simula verse 9, ay tatalakayin natin. Masyadong mahaba ito, yung verses 9 to 20, ito ay pawang nakatuon sa proseso at sistema ng pagsamba pa rin sa Diyos-Diyosan. Okay, so ating tatalakayin nila bukas. Okay, so sa ating pagwawakas, samahan ninyo ako sa ating pananalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat pong muli, Ama, sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Salamat sa mga aralin na ibinigay mo sa amin, na-discuss ng ayos. Nawa, Panginoon, ay mag-iwan ito ng karunungan, ng kaalaman at refleksyon sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway natuto kami at ito'y mailapat namin sa aming mga buhay. Patuloy mo kaming pagpalain, gabayan at pangunahan. At ang bawat isa sa amin ay makapamuhay nang naaayon sa iyong kaparaanan sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So, salamat pong muli sa inyong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan, ay wag po kayong mahihiyang magtanong. Mag-chat lang po para kung ano man ang mga bagay na naguguluhan kayo ay pwede nating maipaliwanag sa hiwalay na pagkakataon. Salamat po mga kapatid. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Papuri sa Panginoon. Bye-bye po.